Bukas na ang deadline ng franchise consolidation para sa PUV Modernization Program. At para tutulan pa rin yan, simula ngayon ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Piston. Kumustahin natin ang mga commuter at tsuper sa unang balita live ni James Agustin. James! Gang, good morning. Yung ilang mga jeepney driver na makikiisa sa 3 araw na tigil pasada dito sa monumento ay bumiyahe na muna kanina para daw kahit papaano ay meron silang maiuwi sa kanilang pamilya. Hindi naman naging pahirapan yung pagsakay ng mga pasahero dito sa area ng monumento sa Caloocan dahil marami bumabiyahe ng mga jeepney. Maagang bumiyahe ang jeepney driver na si Mang Ricardo sa rutang Malabon Monumento. Pero ilang ikot lang daw ang gagawin niya dahil makikiisa siya sa 3 araw na tigil pasada. Hindi kayo bumiyahe ngayon, magugutom kami. Kaya kung wala pang gasto, mamaya pahinga na. Ganyan din ang diskarte ni Ricky na 2 dekada ng jeepney driver. Tuling biyahe na po ito, gagarayan na po. Para Kukuha lang ng pambaon. ilan lang sila sa mga jeepney driver na hindi pa nagpapakonsolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Bukas na ang itinakdang deadline ng gobyerno para sa franchise consolidation. Malaki yun kasi anak buhay namin mawawala eh. Kaya lang, siyempre, kailangan makisama sa ano eh. Kundi, magugutom kami. Paglalaban namin, yung hindi matuloy yung bisout, siyempre, importante yun. Marami kaming binubuhay. Ituturing ng kolorum ang mga hindi nakapag-consolidate pagsapit ng May 1. Kaya dati na nagbabala ang pamahalaan, nahuhulihin sila kung magpupumilit bumiyahe pagkatapos ang deadline. Kung sakali man daw mangyari ito, sabi ni Mang Ricardo at Ricky, lilipat sila sa ibang trabaho. Mag-ibang trabaho na lang. Tulad na Mga e-trike, o kaya balik ako sa bangka, sama ko bangka uli. Wala na kami magawa, pag di na kami bumiyahe. Anong mga gawa namin? Lahat ng diskarte gagawin. Ang mga pasahero sa monumento hindi naman nahirapang sumakay kaninang alas 4 ng umaga dahil maraming bumabiyahing jeep. Pero ang ilan mas inagahan na raw dahil baka malate sa trabaho o pupuntahan. Mahirap po talaga. Kasi hindi lang sa akin, sa mga marami din eh. Di ba? Sana wag na lang, di ba? No? Para, kasi pare-pareho naman tayo na naghahanap buhay. Mahirap kasi mahirapan sumakay. Paano maging diskarte nyo? Hindi ko lang alam, magbabike na lang siguro. May bike naman ako eh. Samantala, Igan, sa mga oras na ito ay marami naman mga jeep na bumabiyahe dito sa monumento sa Caloocan tulad na nakikita nyo. At wala pa naman tayo nakikita na mga stranded na mga pasahero. Pero mga LGU tulad halimbawa ng Malabon ay handa naman tumugon at magbigay ng libreng sakay kung sakali man na kailanganin yan at mayroong mga pasahero na maapektuhan dahil nga dito sa 3 araw na tigil pasada. Yan ang unang balita mula rito sa Caloocan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, sa mga ruta ba dyan sa monumento, marami na bang consolidated? Igan, base dun sa obserbasyon natin at pagtatanong dun sa mga jeepney driver sa iba't ibang ruta dito sa area ng monumento dahil meron po dito na patungo sa Kamanaba tulad halimbawa ng Malabon at Navotas at meron din naman yung mga dumaraan ng mga jeepney dito sa Rizal Avenue na patungo sa Pasay o di kaya naman Maynila. Marami yung mga jeepney driver dito na consolidated na. Isa sa mga indikasyon po niyan kapag tinatanong natin sila ay yung sticker na nakalagay dun sa gilid ng jeep nila na sila'y miyembro na ng kooperatiba at nakaanib na sila sa korporasyon. Igan. Maraming salamat, James Agustin. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.